Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng brazo de Mercedes. Ang una muna natin gagawin ay ang filling nito. Maglalagay tayo ng egg yolk 10 piraso, condensed milk 200 grams, butter 25 grams, at ang panghuli naman ay lemon flavor na 1 teaspoon. Ilagay na natin ito sa ating kalan at yung apoy nga pala nito dahil palaman to dapat ay nasa medium lamang siya. At kailangan nating haluin ng haluin para iwas na rin po sa pagdikit-dikit at pagkasunog ang ating palaman. At syempre kailangan po natin itong pakuluan at higit sa lahat kailangan matunaw na ang butter at hindi na po siya buo-buo o hindi na siya magaspang. Ayan, kumukulo na po ang ating palaman at malapit na rin po siyang maluto. Kitang-kita naman po natin dito. Kailangan na po talaga i-consistent po tayong maghalo. Ayan, at luto na nga ang ating palaman mga ka-bakers. Kaya naman iset aside muna natin ito at gagawin naman natin ngayon ang brazo o yung mismong cake. Kukuha tayo ng isang lalagyan ng ating cake. Pagkatapos naman ito ay lalagyan natin siya ng makapal na mantika para naman hindi siya dumikit. At syempre, kailangan din natin maglagay ng parchment paper para naman mas secured at hindi talaga dumikit ang ating cake. Yan, dyan po natin ilalagay. Hindi po natin siya dediretsuhin sa ating molde. Pagkatapos naman natin lagyan ng parchment paper ay maglalagay ulit tayo ng makapal na mantika sa ibabaw ng ating parchment paper. Madikit kasi talaga ang cake ng brazo de Mercedes kaya kailangan talagang doblehan, triplehan ito ng coat ng mantika. Sa ating mixer bowl, maglagay na tayo ng 10 pieces na egg white. Cream of tartar 1 teaspoon. At atin mo nang paandarin ng ating mixer ng konti para naman medyo umalsa ang ating egg white. At dahil umaalsa na siya, maglalagay naman tayo ngayon ng 250 grams ng sugar. Maglalagay tayo nito habang umaandar ang ating mixer. Gawin lang natin ito ng dahan-dahan pero pag hindi naman kaya, pwede naman nating patayin muna ang mixer at tsaka natin ilagay ang ating sugar para iwas na rin tayo sa aksidente. I-continue lang natin ang ating mga mixer at hayaan natin siyang mas umalsa pa. Ito na mga ka-bakers ang consistency o texture na hinahanap natin. At yan na po ang kanyang itsura. Pagkatapos naman ito ay ililipat na natin siya sa ating hinandang molde kanina. Okay, medyo bilisan lang natin ng konti. Ngayon naman ay kailangan na natin siyang ayusin at ihulma sa ating molde. Siyempre, kailangan pantay ang ating pagkakagawa para naman mas maganda siyang tignan at higit sa lahat kapag nirolyo siya is walang bump at higit sa lahat pantay-pantay ang kanyang itsura. At gamit pa rin ng ating spatula, kailangan natin tong ayusin at mas pakinisin palalo. Kailangan natin siyang pantayin at siguraduhin na maayos ang kanyang itsura. At syempre, pagkatapos naman ito ay gagamit naman tayo ng ating cake comb na gagawin natin o lalagyan natin ng design ang ating cake. Yan. Depende naman po sa inyo kung anong klase ng design. At syempre mga ka-bakers, pagtapos ng lahat ng iyon ay ilalagay na natin ito sa ating oven. Ang oven temperature nga pala sa taas is 160, 200 naman sa baba at ang baking time is 30 minutes. At ito na mga ka-bakers, luto na ang ating brazo. Ayan na po siya. Kukunin na natin sa ating oven. Siyempre, dahan-dahan lang po dahil napakainit po niya. At ayan na po ang kanyang itsura. Diba? Halos pantay siya at napakaganda ng kanyang itsura at napakasarap po niyan. Siyempre, ako ang unang tumikim. At yan, umalsa. Alsang-alsa po siya, tigit sa lahat. Hindi siya nakakasawang kainin. So, eto na nga mga ka-bakers, kung saan na naman ako napupunta. Ang daldal ko naman kasi masyado. So, eto na nga, kukuha ulit tayo ng bagong parchment paper at lalagyan natin ng
Powdered sugar. Ayan. Kailangan po nating salain ng ating powdered sugar para po hindi po siya magbuo-buo. Minsan po kasi hindi maiiwasang nagkakaroon ng buo-buo ang ating powdered sugar. At syempre, kailangan lang po natin islagyan ng buong parchment paper natin. Ayan. Pagkatapos naman natin dito, ay ilalagay na natin ng walang iba kundi ang ating cake. Ayan. Ilalagay na po natin siya, mga ka-bakers. Kailangan na natin tanggalin ng parchment paper niya sa harap. At eto na, ilalagay na natin ang ginawa nating filling kanina. Pagdating naman sa dami, kayo nang bahala kung gaano kadami o hanggang saan ang gusto nyong ilagay na filling. Nakadepende naman kasi talaga yon sa ating taste buds o kung ano ang ating gusto. Basta yun na yun, mga ka-bakers, kayo nang bahala dahil alam ko naman na kayang-kaya nyo. At syempre, pagpatag-patagin naman natin ng konti ang ating filling para naman pag ating siyang pinaikot, hindi naman lumabas ang kanyang palaman. At eto na nga, mga ka-bakers, ang ating hinihintay. Iikot-ikutin na natin siya. Yan. Ganyan lang po ang kanyang pag-ikot, mga ka-bakers. Syempre, kailangan mag-ingat din tayo ng kaunti, no? Dahil medyo maselan ang ating cake dito. Yan. Konting galaw lang, medyo nasisira na siya. At syempre, dapat lagi nating tatandaan pag tayo ay pinapaikot, kapag nag-iikot pala tayo ng cake, dapat yung hindi masyadong mahigpit at hindi naman maluwag. Kasi alam naman natin na pag mahigpit, nakakasakal na. De, joke lang. Pagkatapos naman ito ay hayaan muna nating mag-rest ang ating cake. Ikaw naman paikot-ikutin, di ba? Kailangan mo yun naman ng rest. Pero syempre, yun na nga, rest lang muna natin siya. Nang mga ilang minuto lang din naman. Syempre, lahat naman ng pag-iikot ay kailangan may katapusan dahil tao lang din naman tayo. De, ches. Hay nako, pasensya na talaga kayo, mga ka-bakers, at humugot na naman ako. So eto na nga, mga ka-bakers, pagkatapos natin tong pagpahinga ng ilang minuto, kailangan natin tanggalin ang kanyang parchment paper. O, di ba, bilis ko nang magsalita? Yes, kailangan na nating tanggalin ang kanyang parchment paper at syempre, tatabasin na natin ang bawat gilid. At syempre, pagkatapos naman pong tabasin ng dalawang gilid, ay hiwain na po natin ito sa gitna. Kailangan niya po pala ipantay para naman po mas masaya. Kukuha tayo ng lalagyan na paglalagyan ng ating brazo de Mercedes, pero pagdating naman po sa hiwa, pwede naman pong gawin whole roll, pero ang ginawa po natin ay kaya po natin tinabas sa gitna is para po maging half roll siya. Pero sa size naman po talaga, kayo na po talagang bahala kung ano pong gusto nyong gawin dahil kayo naman po ang susunod dahil alam kong kayang-kaya nyo. At mga ka-bakers, ito na nga po pala ang ating finished product. Ayan. Ito po ang ating brazo de Mercedes na fresh at galing pang oven. Congratulations po sa ating lahat ng mga nakasunod at salamat po ulit sa lahat ng mga sumusuporta. At syempre, hindi pa tayo tapos dahil hihiwain na natin ito. Pagdating naman sa hiwa is kayo na talaga yung bahala kung gaano kalaki or kung gaano kadami yung hiwa na gusto nyong gawin. Alam ko pong kayang-kaya nyo po ito, mga ka-bakers, at wag na wag lang po tayo mag-give up sa ating buhay dahil ang lahat ng ito ay may hangganan at higit sa lahat, nandyan lamang po ang Panginoon para sa atin. Kaya please, wag kayo mag-give up at ito na ang ating pinaka-final product. Wow! Chef Randy Vlog. Chef Randy Vlog. Chef Randy Vlog. Chef Randy Vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga ka-bakers. Hanggang sa muli, ingat!